Luno, so ngayon, no, mag-usapan natin ito tungkol sa buhay ng tao ngayon, no. Dito sa mundong ito, no, ang bawat nilalang, no, ang buhay natin dito sa mundong ito ay para tayong isang babae, no, na malapit ng mga anak. Alam naman siguro natin yung mga babae na bubuntis na malapit na siyang mga anak, di ba? Nakakaramdam na siya ng mga sakit, no? Ganito rin na nararamdaman natin dito sa mundong ito. Maraming mga pagsubok, maraming mga bighati, no? Na laging nagtitiis ang bawat tao dito, no? Meron pa nga iba, di ba, na dahil nga sa sakit na kanilang nararamdaman sa puso, sa physical at sa emotional at saka sa puso o ano man, yung iba hinihintay na lang nila na darating yung kamatayan. Yung iba naman hindi na makapaghintay na darating yung kamatayan, sila mismo, no, bumawi sa kanilang mga buhay, suicide kumbaga. So sana hindi natin to gawin, yung suicide. Self-murder yan, eh, no? Sinabi dito sa kasulatan, no, na no murderer shall inherit the kingdom of God. So wag natin gawin yan. Kahit pa dito sa mundong ito, maraming mga bighati, pagtitiis, mga pasakit na nararamdaman natin. Lagi nating tatandaan ng ating Panginoong Kristo. Malayo ito. Ito mga pagsubok na nararamdaman natin, malayo ito. Hindi ito humantong sa buhay. Hindi ito humantong hindi ito humantong sa kamatayan. Di gaya ng ating Panginoong Kristo, no, dahil sa para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan doon sa ating Panginoon, sa kanyang kaharian, ibinigay niya ang kanyang buhay mismo. Namatay siya sa krus para lamang tayo ay magiging malinis. So ang buhay natin dito sa mundong ito, puno sa bigati. Kung napapansin nyo, maraming mga tao na mga Kristiyano, no, na lack of financial, no, kakulangan sa salapi, kahirapan, kahit pa anong sikap nila, ganun pa rin, mahirap pa rin. Kasi nga hindi sila binibigyan ng Panginoon na satisfaction dito sa mundong ito, na ang tao magiging kontento sa lahat ng bagay dito sa mundong ito, or magiging alipin sa mga desire ng kanyang katawan. Kasi ang mga bagay dito sa mundong ito ay maaari itong magpapahamak sa atin at magliligaw sa atin. Ang gusto ng Panginoon sa atin dito, na hindi tayo, no, na magsikap tayo upang yumaman. Hindi. Ang gusto sa atin ng Panginoon is to seek Him. Ang sinabi niya dito, di ba? Seek the kingdom of God first, in all these things shall be inherit unto you, shall be given unto you. So pagdating ng araw, itong mga bighati na ito, na mga pasakit na nararamdaman natin, patuloy lang tayo mananampalataya sa ating Panginoon sa Kristo. Darating yung araw, aanihin natin ang mga bunga ng kanyang mga pangako. Para din sa atin yan, hindi dito sa mundong ito. Nararamdaman nyo, kumbaga, kung napapansin nyo, di ba, maraming mga tao na mandaling yumaman, mga ganito, ganyan. Tapos maraming mga Kristiyano naman, ng mga tao naglilingkod sa Panginoon, na kahit anong sikap, ganun pa rin, mahirap pa rin. Lagi niyong tatandaan, sinabi dito sa Biblia, huwag mong kaingitan ng isang taong yumayaman, kasi hindi mo alam kung anong kaparusahan ang naghihintay sa kanya sa unahan. Hindi mo alam. Lagi mong tatandaan yan. Kung ang isang tao, maraming mga kayamanan o ano man mga karangyaan na mayroon siya, darating yung oras na yan, magdidilim ang puso niyan. Yung Panginoon, malabo na makapasok sa puso nila. Kasi nga, yung mga kayamanan na yan ay siyang tawag titiklop, ano ba yun? Kumbaga parang eclipse, yung liwanag bababalutan ng kadiliman. So ganito ang nararamdaman natin dito sa mundong ito, para tayong babae, no, na malapit na mga anak, na nakakaramdam na ng mga pasakit, mga sakit dito sa mundong ito, sa bawat buhay natin dito sa mundong ito. Isa lamang ang sinasabi dito sa Biblia, no, na ang lahat daw dito sa Biblia, ang lahat daw ay walang kabuluhan. Isa lang naman, yung dapat mayroon tayong makain, may isuot, o may mainom. Kasi ang pinaka-importante kasi dito sa ating Panginoon sa Kristo, Jesus Christ is the bread of life. Ang sinabi ng ating Panginoon, di ba, doon sa sulat ni Isaiah, huwag niyong paghirapan na makamit ang isang bagay na wala namang kabuluhan, o wala namang kabuluhan, or mga bagay, no, na
nalalanta, kumbaga mga bagay na hindi hahantong sa buhay na walang hanggan. Lalapit tayo sa ating Panginoong Jesucristo, sa ating Diyos. Kasi nga, ang binibigay niya ay buhay na walang hanggan. Tubig na nagbibigay ng buhay na walang hanggan, which is the Spirit of God sa bawat isa sa atin. Kasi ang Diyos nananahan sa atin. Gaya nga sinabi ko, na ang buhay ng tao dito sa mundong ito ay tulad ng isang babae na malapit na manganak. Tandaan mo, pag ang isang babae na malapit na manganak, makakaramdaman na yan ng mga sakit, ng mga ano pa man yung mararamdaman nila. Pero pagkatapos na may panganak na nila ang kanilang mga anak or bata, every time na makita nila yung anak nila, makakalimutan na nila yung sakit nararamdaman nila. Ganyan ang buhay dito sa mundo ito. Ang tangi lang nating gagawin is to mananatili tayong matatag sa Kanya. Mananatili tayo sa Kanya. Ang sinabi kasi ng ating Panginoong Jesucristo, hold fast what you have till I come. Kung anuman ang meron ka, paghawakan mo yan ng mabuti hanggang sa aking pagdating or pagbalik. And I will give you the crown of life. Yan ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo dito sa sulat na Revelation. So, lagi nating tatandaan yan. Ang pangako din ng ating Panginoon doon sa sulat ni Malakayas, na pagdating ng araw, para tayong baka na pinakawalan sa kwadra, nagtatalon-talon dahil sa tuwa. Ganyan ang mangyayari pagdating natin sa panahon kung tayo ay makakatiis sa buhay na ito. Yung mga pasakit dito sa mundong ito, darating yung araw, malilimutan mo yan. Malilimutan mo talaga yan. Yung mga karangyaan, kayamanan sa mga natatanggap o natatamo ng bawat tao na yumayaman, ako, huwag niyo kaingitan yan kasi darating yung araw, magiging empty yan sila, magiging wala. At tayo naman na walang-wala, magkakaroon. Yan ang pangako ng ating Panginoon. Sinabi ng ating Panginoon sa Kristo, mapalad kayo mga mahihirap. Mapalad kayong mga mahihirap. Kasi darating yung araw na tayo ay sasaya or liligaya sa piling ng Panginoon. Kaya ito lang buhay na ito siyang nating titiisin. Sandali lamang to. Lahat ng tao may kamatayan. Ayon nga dito sa sinabi sa Biblia, a time to be born. There's a time to be born in a time to die. May mga panahon na ipinanganak ang isang tao at may panahon din na ang tao mamamatay. Doon sa Biblia, mababasa niyo yan. Halos yung mga edad or mga taon, yung taon na mga tao doon, umabot ng almost 1,000 years yung taon nila. Pero namamatay pa rin. 800 years, 700 years, 800 years, 900 years, namamatay pa rin. Marami tayo nababalitaan na umabot ng mga edad nila or mga tao nila no, dito sa mundong ito na taong gulang no, na 120 years, 130 years, namamatay pa rin. So lagi nyong iisipin na kahit gaano kataas ang buhay natin dito sa mundong ito, may kamatayan tayo, may hangganan tayo. Ayon sa Biblia, sinabi doon ng ating Panginoon Jesucristo, sinabi doon ng ating Panginoon mismo, siya mismo nagsabi na ang tao talaga or ang kautusan mismo ang siyang nagsabi na ang tao mamamatay, mabubuhay, ipanganak at may araw din ng kanyang kamatayan. Kasi ginawa tayo ng Panginoon hindi mananatili, hindi para mananatili habang buhay dito sa lupa. Ginawa tayo ng Panginoon para sa kanyang kaluwalhatian. May kamatayan tayong lahat dito. Yan ang ating lagi nating tatandaan. So hanggang dito na lang, no. Maraming salamat and God bless everyone.